Big man nga ba ng San Miguel Beer na si JM Calma ay malapit nang i-trade dito sa Titan Ultra. Itong si JM Calma ay bihira namang magamit ng San Miguel although nagpapakita siya ng potensyal kapag nabibigyan ng minuto, pero mukhang iba na ang direksyon na gustong tahakin ni Coach Leo Austria. Kaya malamang na itong si JM Calma ay i-trade na dito sa Titan Ultra at baka ang maging kapalit nito yung first round draft pick ng Titan Ultra o di kaya naman si Joshua Monson. Posible rin na baka si Cade Flores ang kunin nila. Magdedepende na lamang yan. Kasi itong si Cade Flores baka kunin ng Barangay Ginebra. So kung sa Ginebra si Flores, baka si Monson o yung first round draft pick ng Titan Ultra ang makuha nitong San Miguel Beermen. Itong Titan Ultra yan din yung syempre yung Northport Batang Pier, binili nila yan. At itong si JM Calma doon nang galing. So may babalik siya doon sa Northport. Although technically hindi na Northport yan, Titan Ultra na. Kung sakaling si Joshua Monson ang makuha ng San Miguel Beer, magkakaroon sila ng isang additional wingman at baka yan ang maging signal na itong si Jeron Teng naman ang i-trade ng San Miguel para naman may kapalit na big man. Kung draft pick naman ang makukuha ng SMB, baka si Michael Phillips ang kunin ng San Miguel, provided na itong si Phillips ay hindi magpunta sa Japan B-League. Kaya iyan yung mga nakikita natin ng mga options ni Coach Leo Austria kung sakasakali nga na matuloy na yung pagkuha dito sa nasabing draft pick o kaya player. Ito si JM Calma naman, kung mababalik dyan sa Titan Ultra, maganda magiging sitwasyon niya dahil magkaka-playing time siya sigurado dyan. Dahil malamang si Cade Flores sa Barangay Ginebra na mapunta. Samantala naman, kung dito sa San Miguel, obviously limitado minuto niya. Kaya mas maganda na rin siguro na siya ay mapunta dito sa Titan Ultra. Ito nga bang si Juan Gomez de Leaño ng Converge Fiber Excess ay mayroong posibilidad na maging Rookie of the Year at MVP? 3 games pa lang tayo, pero sa 3 games ay naka-triple-double na ulit itong si Juan Gomez de Leaño. At napakaraming mga fans, pati na yung mga basketball analyst ang nai-impress sa laro nito. Kaya nga maraming naniniwala na kung at least makaabot man lang sa finals ng isang beses itong Converge Fiber Xers, malamang ay ito na nga ang maging Rookie of the Year at MVP. Kaya kung sakasakali, ang ganda nito para dito sa Converge Fiber Xers. Marami din ang magtatanong ngayon, bakit hindi ito ang kinuha ng Terra Firma Jeep bilang number 1 pick? At kaya nga marami ang nagsasabi na hindi dapat si Jeo Chu ang kinuha nila. Hindi pa natin nakikita yung laro nitong si Chu, pero mahirap ma-duplicate itong nagagawang all-around game ni Juan Gomez de Leaño. Kaya nga ngayon, marami ang nagsasabi talaga na ang laking swerte ng Converge na hindi lang sa hindi pagkuha ng Terra Firma dito kay JDL, kung hindi doon sa pag-trade ng Phoenix doon sa number 2 pick. Of course, ang Phoenix na nakuha naman nila itong si Will Gosum, at kung hindi man tinrade ng Phoenix yun, hindi naman natin natitiyak na si Juan Gomez nga ang kukunin nila dahil ang kinakailangan ng Phoenix ay isang sentro. So malamang si Will Gosum pa rin yung kanilang i-acquire. Kaya nga kung ano pa man, tapos na yan at nandito na sa Converge Fiber Excess si Juan Gomez de Leaño, at ang ganda ngayon ang lineup nila. Nakita natin, nandiyan na itong si Juan Gomez de Leaño nga, at nandiyan pa si Alex Stockton, si Shawnee Beanston, at yung kanilang Twin Towers na si Justin Arana at si Justin Baltasar. Kinuha pa nila ito si Larry Moyang at ito si Archie Concepcion. Kaya ang lalim ngayon ng lineup nitong Converge Fiber Excess at mukhang ready na talaga sila na lumaban dito sa mga bigatin na mga teams ngayon sa PBA Philippine Cup. Nababanggit natin yung mga bigating teams. Itong Barangay Ginebra ngayon ay kabilang doon sa mga ball clubs na posibleng mag-acquire kay Tyler Tio mula sa Phoenix Fuel Masters. Ito kasing Ginebra ay gustong kumuha o naghahanap ng isang point guard dahil nawala na nga itong si Maverick Ahan Misi. So ito si Tyler Tio ang isa doon sa nakikita nila na posibleng option. Draft pick kasi kapalit ni Maverick, hindi player, so kulang ngayon sa personnel itong Barangay Ginebra. At yung pagkuha dito kay Tyler Tio ang isa doon sa nakikitang option ni Coach Tim Cone para mapunuan yung kakulangan sa kanilang roster. Si Tyler Tio matagal-tagal na yan dito sa Phoenix at yung pangalan niya ay madalas nababanggit at nauugnay pagdating sa mga trades. Pero ngayon mukhang ito na talaga ang pagkakataon na siya ay makuha ng Barangay Ginebra dahil syempre hindi naman biro yung pag-acquire sa isang player katulad nitong si Tyler Tio.
na mataas na nga ang basketball IQ, magaling pa ito pagdating dito sa mga tinatawag na 3-point shots. Kaya marami tayong makikita ditong options pagdating dito kay Tyler Teo. Pero kung pag-uusapan yung trade, talagang ito pwede sa Barangay Ginebra sa ngayon. Hindi rin natin matatawaran yung husay nito pagdating naman sa pagkuha ng mga tinatawag na mga loose balls at syempre yung basketball IQ niya. Yung mga ganitong klaseng qualifications at mga characteristics yan talaga hinahanap ni Coach Tim Cone sa mga point guard niya. At ang pinaka-importante, system player itong si Tyler Teo. Kaya nababagay siya dito sa Magnolia Chicken, dito sa Barangay Ginebra. Kaya nasisiguro natin na kapag ito'y napunta sa Ginebra, hindi ito mahihirapang mag-adjust dito sa sistema na pinapatakbo dyan ni Coach Tim Cone, lalo na at madalas naman sila na naghaharap nito at naglalaban. At ang huli nating report ngayon, itong TNT Tropang Giga ay posible na kumuha ng isa pang scorer para mapunuan talaga yung kanilang lineup. Gustong makasiguro ng TNT na yung kanilang balak na magkaroon ng Grand Slam ay matutupad na sa wakas. Dahil alam naman natin na yan talaga ang goal ngayon nitong si Coach Jot Reyes. Malakas na itong lineup ng Tropang Giga, pero kung magdadagdag pa sila ng isa pang scorer katulad ni Christian David, lalong magiging sabihin na natin na very close sila doon sa goal nila na makakuha ng Grand Slam. Dahil syempre kung ikaw ang TNT Tropang 5G, ito talaga yung hinahanap mo para naman masiguro nila na yung kanilang roster ay hindi na mabibigo kung sakasakali na makaharap sa finals muli ditong San Miguel Beermen o kaya Barangay Ginebra. Kung sa bagay, sukoy na nila Ginebra pero dito sa San Miguel talagang nahihirapan ang tropa. Kaya nga kung makakakuha sila ng mga bagong players katulad ni Christian David, yan talaga makatutulong dito sa Tropang 5G. Ngayon, pagdating naman dito sa iba pa nilang mga pwedeng ma-acquire, mukhang sabihin nating steady muna dyan ang TNT dahil ayaw nilang magmadali pagdating dito sa pagkuha ng mga players unless talaga sigurado na sila. Kaya nga dito natin talaga masasabi na itong Tropang 5G seryoso dito sa kanilang Grand Slam bid. Siyempre yung SMC naman gagawa ng hakbang yan para ito'y mapigilan. At matitiyak din natin na kung kukuha ng mga bagong players itong TNT Tropa, sigurado na ganyan din naman ang gagawin nitong San Miguel Beermen, ng Barangay Ginebra at ng Magnolia Hotshots. So magiging isa tong magandang sitwasyon para dito sa liga lalo na at itong mga powerhouse teams na to nakikita rin yung ginagawa nitong Converge Fiber Xers na nagpapalakas ng kanilang koponan. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang magkaroon ng ganyang movement. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Ito si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Enju, si Michael D, si Judy Villarosa, si Malyari Mascarillas, si Dalmacio de Guzman, si RG Bueno. Binabati din natin yung iba pa nating mga regular na viewers katulad ni Ronald Verbosidad, si Ireneo Salangsang at ang iba pa.